March 2, 2020, 55 na katao ang kinulong ng dating security guard na si Archie Paray, 40 years old sa Vera Mall, Green Hills. Umabot ng halos 10 oras ang insidente bago siya tuluyang nadakip ng kapulisan. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Ipinanganak sa Surigao del Norte ang 40 years old na si Archie Paray. Nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila para makahanap ng trabaho kung saan napadpad at nanirahan siya sa Caloocan City. Hindi katagalan nag-training at nakakuha ng lisensya para maging isang security guard si Paray. Ayon sa mga report, nabiyudo si Paray bago siya muling nakahanap ng makakasama sa buhay na kasalukuyang naninirahan sa Guagua, Pampanga. Natanggap at nagtrabaho ng 5 taon si Paray sa SASCOR o Safeguard Armor Security Corporation na isang agency na nagsusupply ng security personnel sa Green Hills Shopping Center. Paglipas ng ilang taong pagsisilbi, napatalsik sa trabaho si Paray dahil sa di umano'y ilang araw niyang hindi pagpasok. Hindi madali ang maging isang security guard, maliban sa mahabang oras ng shift na minsay umaabot ng 36 hours. Nakasalalay din sa kanila ang seguridad ng isang lugar, kung saan chinecheck nila ang paglabas-pasok ng mga tao sa isang establishmento. Isa to sa mga trabaho na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon dahil maliban sa hindi rin naman kataasang sahod, wala ring kasiguraduhan ang kontrata nila sa isang ahensya. May mga ahensya pa na inuobliga ang mga empleyado na sila magbayad ng kanilang mga training at uniform na dagdag pahirap. Dahil alam naman natin na ang karamihan sa kanila ay sinisikmura ang pangungutang para lamang makahanap ng trabaho. Dagdag pa dito ay ang lugar kung saan sila nadedestino na mas madalas malayo sa kanilang tinitirhan. Sa kabila ng panganib, patuloy na dumadami ang nagtatrabaho bilang security guard. Hindi na bago ang korupsyon sa kahit saang establishmento at pamunuan. Sabi nga, dapat malapit ka sa kusina kung gusto mong umangat. Maliban sa pagdikit sa mga nakaposisyon o mga nasa itaas, ang paglalagay o pagsusuhol ay isa sa paraan para makuha ang gusto mo. Ang nakapanlulumo dito ay ang mas madalas apektado ay ang mga mahirap o yung mga nasa pinakamababang posisyon. Nagulantangan lahat ng pumutok ang balita mula sa Vera Mall sa Green Hills. Ayon sa mga testigo na una nang nakatakbo palabas, pinasok ng sospek ang mall mula sa dinadaanan ng mga trabahador bandang alas 11 ng umaga. Ang sospek ay si Archie Paray na dating security guard mula sa SASCOR. May dala-dala umanong 45 at granada ang sospek. Pinaputukan niya si Security Officer Roland Beleta na nakapose sa employee's entrance na nagtamo ng 2 tama ng baril nang siya ay questionin nito. Iniwan ni Paray na nakahandusay si Beleta at dumiretso siya sa finance office kung saan hinostage niya ang mga tao sa loob. Nakatanggap ng tawag ang San Juan Police Station sa nangyayaring kaguluhan sa loob ng establishmento. Una nang rumisponde sina Chief Colonel Jaime Santos, Police Lieutenant Colonel Rolando Santos, Police Major Edgar Escresa at ang mga SWAT. Nanawagan si Paray sa mga kapwa niya security guard gamit ang radyo na una na niyang kinuha sa sugatang si Beleta. Ito ang una niyang naging demand na tipunin lahat ng security guard sa harap ng mall at kung hindi sila susunod, may masamang mangyayari sa mga tao sa loob. Hinikayat niya ang mga dating kasamahan na sumama sa kanyang pinaglalaban. Ngunit nanatili lamang tikom ang mga bibig ng mga security guards. 11:45 ng umaga nang ibigay ni Paray ang pangalawa niyang demand kung saan nais niya ang presensya ng media. Una nang rumisponde ang ilang miyembro ng media mula sa mga naglalakihang network tulad ng ABS-CBN, GMA, CNN at TV5. Nagsagawa ng press conference ang team na binuo para sa naturang insidente na pinangunahan ni San Juan Mayor Francis Zamora at NCRPO Chief Debold Sinas. Opisyal na dineklara ang pagsasara ng establishmento at ilang daan sa palibot ng Green Hills. Alas 6 ng gabi nang idemand ni Paray ang public apology mula sa kanyang mga dating amo. Dagdag pa dito,
Nais niya na sila ay kumain ng pera na nagkakahalagang 2,500 at mapatalsik sa kanilang trabaho. Ayon mismo kay Paray, bilang parte ng kanilang trabaho, sinisiguro nila na ipatupad ang mga rules and regulations ng naturang mall. Isa na dito ay ang pagsusuot o pagkakaroon ng ID hindi lang ng mga empleyado kundi pati ng mga tenant. May isa umanong tenant ang hindi niya pinahintulutang pumasok dahil wala itong maipakitang ID. Ngunit ito ay nakapasok gamit ang ibang entrance ng mall. Binalikan umano siya ng tenant at sinabing hindi na siya magtatagal sa trabahong yon. Binaliwala ito ni Paray ngunit nagulat na lamang siya nang ipatawag ng mga boss. Sa record ng management, si Paray ay bigla na lamang hindi nagpakita sa trabaho. Ngunit ayon kay Paray, nagkaroon ng suhulan sa loob dahil siya ay gustong idestino sa ibang lugar. Hindi ito ikinatuwa ng suspect dahil maliban sa panibagong adjustment, nakaramdam siya ng hindi patas na pagtrato. Ang 6 na security officials na sina Fernando Solina, Security Manager ng Green Hills Mall, Salvador Capadocia, Assistant Security Manager ng Green Hills Mall, Henry Tuason, Area Field Officer ng SASCOR, Israel Villas, Security Commander ng SASCOR, at Oscar Hernandez, General Manager ng SASCOR, ay humingi ng tawad kay Archie Paray sa harap ng media. Kasabay din nito ang kanilang pagre-resign sa kanilang mga trabaho. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga tao, ngunit mas marami ang nakikisimpatya sa sitwasyon ng sospek na si Paray. Mas napagtuunan ng pansin ang hindi makatarungang pagpapatalsik sa kanya sa trabaho at ang lagayang nagaganap kaysa sa kasalukuyang hostage taking. Sa ilang oras na lumipas, nagdesisyon si Mayor Francis Zamora na makipag-usap kay Paray. Hiniling ng sospek na mag-usap sila sa harap ng media nang naka-live. Ipinangako ni Mayor Zamora ang kaligtasan ni Paray kung siya ay lalabas sa establishmento kasama ang mga hostage. Dagdag pa dito, nais nila na iwan ng sospek ang mga granada at baril niya. Nagpabago-bago ang isip ni Paray hanggang sa idiman niya kay Mayor Zamora na lalabas lamang siya kung mismong si Mayor at wala ng iba pa ang sasalubong sa kanya. Bago pa ito, inalok siya ng dating pinagtatrabahuhan ng 1 million pesos kapalit ng pagpapalaya niya sa mga hostages. Tinanggihan ito ni Paray dahil ayon sa kanya, ang nais niya ay marinig ang kanyang mga hinaing at mabigyan ng hustisya ang maling pagtrato sa kanya. Makalipas ang halos 10 oras, pumayag si Archie Paray na lumabas kasama ang mga tao sa loob. Pinaiwan niya ang isa sa tabi niya habang ang iba ay lumakad palayo mula sa kanya. Binigyan ng pagkakataong makapagsalita si Paray sa harap ng media na halos tumagal ng 20 minuto. At tulad ng mga nauna na niyang hinaing, binigyan din ng sospek ang maling trato sa kanya ng ahensya. Ang pakiusap niya sa lahat ay ang irespeto ang bawat isa at huwag man lamang sa kapwa. Respetuhan po tayo. Magrespetuhan po tayo. Huwag tayo na tayo mismo yung hahamak sa kasama natin na nandyan. Dagdag pa niya, matagal na niyang plinano ang lahat at alam niya ang maari niyang kahinatnan pagkatapos ng insidente. Samantala, walang kaalam-alamang sospek na unti-unti nang lumalapit ang mga SWAT members at ang mga pulis na nakasibilyan. Makikita sa mga footage ang tinginan at senyasan ng mga ito na siyang hudyat ng paghuli kay Paray. At nang makakita ng pagkakataon, agad niyakap siya ng isang pulis na sinundan naman ng iba pa. Nakuha ang baril na nasa kanyang bewang, tactical knife at granada. Dinala sa San Juan Police Station si Paray at dito na nga kinasuhan siya ng serious illegal detention, frustrated murder, illegal possession of firearm and ammunition, at illegal possession of explosive and incendiary device. Isinailalim sa test si Paray para malaman kung siya ba ay gumagamit ng bawal na gamot, ngunit negatibo ang naging resulta. Ang kasong kinakaharap ni Archie Paray na illegal possession of explosive ay non-bailable offense. Ayon sa court records, tumanggap siya ng plea bargain para mas mapababa ang kanyang sentensya. Maliban dito, kasalukuyan pa ding nakakulong si Paray sa San Juan City Jail kung saan naghihintay siya ng paglilitis para sa iba pang kaso.
Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Labor and Employment ang di umano'y korupsyon at sulan na binibintang ng sospek sa kanyang dating ahensya. May mga naglabasang balita na natagpuang wala ng buhay si Archie Paray sa kanyang selda dahil sa pambubugbog, ngunit ito ay pinabulaanan ng kapulisan kung saan ipinakita nila ang sospek sa media. Pinasinungalingan din mismo ni Paray ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatanim ng iligal na ebidensya sa kanya. Sa uli, hindi maaaring itama ang mali ng isa pang mali. Ngunit hanggang kailan nga ba dapat magtiis? Tama ba na ipagsawalang bahala ang pang-aabuso ng mga nasa itaas?